Thank you. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good morning. Siyempre, unahin ko muna ang lagi ang pagpapasalamat. So, una muna ang pagpapasalamat sa Diyos dahil binigay niya sa atin ang araw na ito. Every day is a gift. No, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin, kaya dapat lagi bago matulog magpasalamat. Paggising natin, magpasalamat tayo sa bagong araw na ibinibigay sa atin. Pangalawa, ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat sa oras ninyo. Happy ako dahil Sunday, siguro walang mga pasok, no? Walang mga trabaho. Pero kahit Sunday, alam ko kailangan ninyo maglaba at maggrocery para sa darating na linggo. Pero binigay ninyo ang umaga ninyo para sa ating pagtitipon dito ngayong umaga. Maraming salamat sa oras. Yung iba sa inyo, dala pa nila ang kanilang mga anak. At nagpapasalamat ako dahil nakikilala nila yung mga opisyal ng ating gobyerno sa Pilipinas at ipinapakilala ninyo sa inyong mga anak kung sino ang mga opisyal ng gobyerno natin sa Pilipinas. Ang susunod ay pagpapasalamat sa akin, personal. Nagpapasalamat ako sa inyong patuloy na suporta sa opisina ng Vice President at sa mga projects and programs ng Vice President. And syempre, ang aming pagpapasalamat mula sa pamilya from 2014, 2015, 2016 hanggang ngayon 2025, bagong taon na, ay nandyan pa rin ang tiwala at suporta ninyong lahat, mga kababayan dito sa Japan. At ang huling pagpapasalamat ay mula sa mga kababayan natin, mga mahal ninyo sa buhay, mga pamilya ninyo na nandoon sa Pilipinas na tinutulungan ninyo. Nagsisikap kayo dito sa Japan, araw-araw, nag-iisip kayo, paano ba ako makakaipon? Paano ba ako makasave? Para may maipadala ako na tulong doon sa aking pamilya at para makapag-aral ng maayos ang aking mga anak, ang aking mga pamangkin, ang aking mga kapatid. Sigurado ako, January ngayon, ubus-ubus na yung pera ninyo dahil nung isang araw bago kami pumunta dito kasi nag-iwan ako ng petty cash sa bahay namin para kunwari may pabili, bili ng suka, meron silang makukuha kaagad kasi naubusan ng suka, pabili ng sibuyas, mabilis silang makagalaw, pabili ng sibuyas kasi may petty cash. Tapos, papabili sana ako ng Coke, Zero. Tapos, sinanong ko yung, magkano ba petty cash dyan? Bago kasi ako nagpapabili, tinatanong ko muna, magkano ba petty cash? Sabi sa akin, Zero. Sabi ko, ay, halatang halata na January na. Dahil ubus na ang pera. Oo. Ganun kasi ang mga Pilipino, no? Pag naramdaman ko yan nung December, merrymaking, party, regalo. Hindi lang isang Christmas party, sa isang araw, 3 Christmas party. Tapos sabihin, hindi, magda-diet na ako. Magda-diet na ako sa January. Pero next December, nitong darating na December, sigurado ako, ganun pa rin yung mangyayari sa atin. Magiging milyonaryo pag December, magiging mga pulubi pag dating ng January.
Kaya ang maganda siguro, maganda dyan, yung 1 year ninyo sa January and December sa darating na taon, ihanda nyo na. Itago na yon para hindi siya magastos sa December. Para pagdating ng January, meron pa rin reserve. At hindi kayo masiro sa petty cash ninyo. Yes, nagpapasalamat ako sa oras ninyo at nandito kayo ngayon. Nabanggit ko kanina yung pagpapasalamat ko sa patuloy ninyo na suporta sa mga projects and programs ng Office of the Vice President. I'm sure alam niyo naman kung anong nangyayari ngayon sa ating bansa at nakita ninyo, buti nga ngayon no, may internet na, nakikita na natin at saka mabilis na tayo mag-communicate sa ating mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. Araw-araw pa ang video call, okay lang. So, pinaliit namin yung mga projects and programs namin. Noong una, last December, nag-planning kami. Sabi ko, lahat ng ating mga projects nandyan pa rin, pero babaan na lang natin yung beneficiaries. Pero, nung nakapag-usap kami ulit, nitong January na lang na meeting, sabi ko, sabi rin ng execo, mas maganda siguro kung bawasan na lang natin yung projects natin para marami pa rin benepisyo. So hanggang ngayon, tumutuloy yung meeting namin kung anong mga projects doon ang may impact talaga doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kasi inuuna talaga namin yung mga underserved communities. Kasi laging pag sentro, like Davao City, madami ng opportunities. Pero yung mga kasikdip ng mga probinsya and municipalities na mga maliliit, yun yung mga kailangan talaga ng tulong. So pinaliit namin at pinakonti namin ang mga projects and programs namin. And siguro by mid-February, ready na kami ulit na mag-roll out ng mga projects and programs sa Office of the Vice President. So tutuloy pa rin yung aming mga satellite offices, nandyan pa rin. Meron kami satellite office sa Isabela, satellite office sa Pangasinan, at sa Bicol Region, may satellite offices kami sa Bacolod, sa Cebu, sa Tacloban, sa Davao City, sa Butuan, Zamboanga City, at Cotabato City para sa BARM area. Kaya tutuloy pa rin, pero konti na lang yung projects. Sanay naman din kasi kami, yung team na galing ng Davao City, sanay kami sa maliit na resources na pinagkasya-kasya lang kung ano yung resources. Kasi kahit sa Davao City local government unit noon, pinaprioritize lang namin. Sobrang laki ng syudad, madaming kailangan, pero kulang yung budget. So pinaprioritize namin. Ano ba yung gusto nating unahin na public service para sa mga tao. So mas madali sa amin dahil may experience kami sa ganun. Tapos, pagdating naman sa politika, yung lagi kong naririnig sa mga kaibigan ko or sa mga kakilala, nangangamusta, yung iba nasa stress pag nakikita nyo yung mga vlog sa YouTube, nag-aalala. Tapos nag-iisip kung kamusta ako, lagi meron nangangamusta sa akin. Okay lang ako kasi lumaki naman ako sa politika. 9 years old pa lang ako, mayor na yung father ko. At tuloy-tuloy yun, hindi na tigil yun hanggang naging president siya. At kapag noon ganyan din ang politics sa Davao City. May siraan din, black propaganda din. Lagi sinasabi ni former President Rodrigo Duterte sa akin, ni Tatay Digong, lagi niya sinasabi sa akin noon,
ganun talaga ang politika. Dudumihan ka ng kalaban mo para magmukha siyang malinis. Sabi niya, they will always paint you black so that they will look white. So, yan talaga, paulit-ulit yan noon. Kasi ganun din yung labanan nila, girian nila noon nung contemporary niya sa Davao City politics, former Speaker Prospero Nograles. So, kaya ako, hindi na ako nagtaka noong ganun ang nangyayari. Nagulat lang ako dahil masyado siyang maaga na nangyari. Na akala ko kasi trabaho. Tapos pagdating ng 2027, kasi 1 year before election, politika naman na yon. Kasi yun na rin ang year ng filing of candidacy. Diba? Kapag kandidato ka na, doon na yung klarong politics na ang race. Kaya nagulat lang ako na maaga siya. Pero nung nakita namin na maaga siya, naano din kami na parang, ay salamat, maaga siya dumating. At least alam na natin kung ano yung ano yung iniisip nila, ano yung gagawin nila, ano yung sinasabi nila. Kasi at least ngayon, may time tayo na mag-isip din kung ano yung kailangan natin gawin. Kasi kung nangyari din yung 2027, tapos ganun ka laki yung kanilang, ang tinatawag ko kasi sa kanya PR atake. Kasi nung unang nangyari yon nung 2023, kasi 2025 na tayo, no? 2023, doon sa budget ng Department of Education and Office of the Vice President, sinabihan na ako nung kilala ko, kaibigan ko sa loob ng PR industry ng National Capital Region. Sabi nila, ang unang baba was 25 million para banatan ka. So, sabi niya, I'm sure meron pa yung ibang budget dyan para tuloy-tuloy yung banat. So, Thank you. tapos napapansin nyo kasi, meron, tapos nawawala, tapos meron. Depende kasi yan kung ito na naman gagawin natin, ito na naman ang budget, ito na naman gawin natin, ito na naman ang budget. Yes, ganyan kasi yung pag-atake. So medyo well-funded machinery yung attacks. Well-funded kay Fermi makadaog long mentor. Nasa Guinness, nakita ko nga yung news, nasa Guinness Book of World Records na daw tayo for most number of winners in 1 month in 6 digits na lotto. Billions na, no? Billions in 1 month. Kaya nga sabi ko nga sa kaibigan ko, sabi ko, alam mo, mathematically impossible talaga itong nangyayari na ganun, may nananalo lagi. Matik naman nila because man. Yes. So yun. So, okay lang ako, huwag kayo mag-alala sa akin. Expected, but hindi expected na maaga. But siguro gawa na rin ng Diyos na maaga para maaga ka rin maghanda. Marunong lang nila ang kumangka. Tinuon na ma'am, daghan yung kaay ka na galing mga amigo. Abi ni mo amigo ni mo pagka humanili di ay. Tapos na-realize ko, ang meron lang akong realization ma'am, na lahat pala ng politiko ay hindi mo kaibigan. Ang kaibigan mo lang talaga yung taong bayan. Oh, totoo yan. Kasi wala, ubos, kaibigan ko yan, yung iba sa kanila ma'am na umaatake sa akin. Kaibigan ko yan sila from 2016, from 2019, ng mga elections. Nagugulat ako. Yung isa pa nga, nagsorry yung
papa niya sa akin privately, sabi niya, pasensya na. Sana sana maging maayos lahat. Yun ang sabi ng papa niya. Eh, alam ko na yung mama niya, Bisaya. So, sinabihan ko din pero yung father niya, Tagalog, dating congressman. Sabi ko, basta mga Bisaya, upuan man na. Mo, laban na. Sukol. Sukol. Tapalupigoy. So okay lang ako, huwag mag-alala. It's all part of politics. It's all part of politics. Pagdating naman sa mga cases, ito ang isa sa mga pinagpapasalamat ko kay President Duterte kasi malaki talaga siya sa education eh. Yung habang lumalaki kami, yun talaga ang emphasis niya, education. Lalo galing sa generation nila, yung sila, sobrang hard yung disiplina pagdating sa education. So nagpapasalamat ako sa kanya dahil siya talaga yung nagsabi sa akin noon na parang hindi ka tao. Hindi ka tao kapag hindi ka abogado o hindi ka doktor, hindi ka tao sa paningin ko. Ganun siya sa amin pagdating sa education. Kaya pagdating ko din ng postgraduate, wala din talaga akong choice kundi pumasok ng medicine or pumasok ng law dahil hindi ako makakauwi ng bahay namin. Kasi hindi ka tao. Hindi makakapasok sa pinto. Hindi ko alam saan dumadaan ang mga tao. Hindi tao. Pasok ng bahay. When you're young, meron kang tendency na mag-rebel. When you're young, hindi mo maiintindihan. Pero nung eto na ngayon, yun talaga ang the only, kung meron nang sasabihin sa akin, isa na pwede mong ipagpasalamat sa magulang mo yung emphasis nila sa education. Kasi pagdating na ngayon sa mga kaso, naiintindihan ko na madali sa akin intindihin as a lawyer kung ano ang kailangan gawin, kung ano ang mga pwedeng posibilidad na mangyari. Noong 'di ba, pag December, sama-sama yung mga pamilya, 'di ba? So sa amin, pag December 24, dumadating talaga yung father ko sa bahay ng mother ko dahil doon nila nakita lahat ng apo. Nakita yan nila lahat ng apo. Tapos ang discussion yan is, itong apo na ito, ano ng grade, itong apo na ito, anong natapos, ganyan, education pa rin ang discussion. So, ina-update nila ang sarili nila.